Kabanata 311. Pero Maisie, maipapaalala ko lang sa iyo na anumang oras ay malalagay sa panganib ang buhay mo kung patuloy kang mananatili kay Nolan. Hindi dahil sa anuman, kundi dahil sa espesyal na bloodline ng mga Goldman. Nakaupo si Riley sa sala at umiinom ng sariwang gatas at naghintay ng mga 20 minuto, hindi alam kung ano ang sasabihin ng kanyang tita Larissa kay Zay. Saktong humigop siya ng gatas, may napansin siyang madilim na hugis na papalapit. Nang tumangala siya, agad na bumaon ang sulok ng kanyang kurbadong labi. Nakatingin sa kanya ang matangkad na lalaki. Ikaw, bakas ang pagkasuklam ng lalaki sa mapupungay nitong mga mata nang makitang may bahid pa rin ng puting gatas sa labi nito. Naisip niya na ang kanyang ina ay magpapakilala muli sa kanya ng isang random na babae sa bahay, at ang ideyang iyon ay talagang nakapagpatakot sa kanya ng tuluyan. Ano bang iniisip mo na gusto kong pumunta sa bahay mo? Kung hindi dahil kay Z, ako, magsasalita pa sana si Riley nang makarinig siya ng mga yabag na pababa ng hagdan. Maya-maya, nakita niya ang figure ni Maisie, kaya ibinaba niya ang kanyang mug at tumayo. Tapos ka na bang makipag-usap kay Tita Larissa? Nakita ni Maisie na nasa sala din si Luis at tumanggaw lang ito sa kanya. Tinulak ni Riley palayo si Luis na hamarang sa kanya at lumapit kay Maisie. Nag-alala siya nang makitang medyo nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Maisie. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Pilit nang umiti si Maisie. Naglakad si Luis papunta sa kanila, at dama po ang tingin niya sa mukha ni Maisie. Akala ko hindi ka napupunta para makita ang aking ina. Gusto ko lang malaman ang higit patungkol sa aking ina. At ngayong alam ko na ang lahat ng gusto ko at dapat kong malaman, dapat na akong umalis. Magalang ang tono ni Maisie mula umpisa hanggang matapos habang papalayo. Sinundan siya ni Riley. Hintayin mo ako. Nakatayo roon si Luis at pinagmamasdan ng dalawang babae na lumabas ng pinto, bahagyang nakasimangot. Sa loob ng sasakyan, walang humpay na nakatingin si Maisie sa tanawin sa kahabaan ng kalye sa labas ng bintana. Bukod sa alam niya ang dahilan kung bakit iniwan ni nanay ang De Armas noon, kahit si Tita Larissa ay hindi masyadong alam ang mga pangyayari sa pagitan ng mga Goldman at De Armas. Ngunit ang sinabi ni Tita Larissa ay walang alinlangan na isang tunay na payo. Nabanggit din ni Nolan na ang mga Goldman ay may kaugnayan sa maharlikang pamilya dahil si Titus ay anak ng prinsesa ng Stazlo at ng kanyang lolo sa tuhod. Ang bloodline na ito ay palaging ituturing na isang kahihiyan sa maharlikang pamilya. At talagang mapanganib kung pipiliin kong makasama si Nolan. Hinailan ng boses ni Riley si Maisie mula sa kanyang ulirat. Natigilan si Maisie. Hininto na ni Riley ang sasakyan sa gilid ng kalsada para tingnan siya. May itatanong lang ako sa'yo. Sorry, hindi kita narinig. Ano sa mundo ang sinabi sa iyo ni Tita Larissa para hindi ka mapakali? At tinanong din kita kung saan mo gustong pumunta ngayon. Huminto si Riley ng ilang segundo at saka nagpatuloy. Gusto mo bang ibalik kita sa studio? Ibalak mo ako sa studio. Ngunit labis akong nabalisa ngayon. Baka wala na akong ideya kahit nababalik ako sa studio ngayon. Lahat ng nangyari mula nang bumalik ako mula sa training camp ay talagang nagpa-stress at hindi komportable sa akin. Isinandal niya ang kanyang siko sa bintana ng sasakyan at tinitigan ng makulay at maingay na mga lansangan. Tara na at uminom tayo. Sa Dusk Lounge, sa ilalim ng nakasisilaw na mga ilaw, kumpara sa medyo desyerto na bar counter, ang gitna ng dance floor ay napuno ng mga kabataang lalaki. At kababaihan mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, sumasayaw at binabaluktot ang kanilang mga problema. Bakit mo? Naisip ang lumabas para uminom. May sinabi ba si Tita Larissa na ikinagalit mo? Alam ni Riley na hindi pa nakakapunta si Maisie sa isang lounge mula nang siya ay mabuntis. Mukhang bad mood talaga siya. Ay nalalayan ni Maisie ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at pinagpag ang wine glass sa pagitan ng kanyang dalawang daliri. Hindi namatay sa cancer ang nanay ko, pero kahit si Mrs. Lucas ay hindi alam ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kung tungkol sa usapin sa pagitan ng De Armas at ng Goldmans, ito ay masyadong komplikado. Di wala siyang alam tungkol dito. Kabanata 312. Natigilan si Riley ng ilang segundo. Halatang na-overwhelm siya ng issue ni Maisie. Okay, hindi ko talaga maintindihan. Ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa balikat ni Riley at sinabing may nakakalasing ng ngiti, Riley, I realize na ikaw lang ang best friend ko. Hindi mo ako binitawan, gaano man ako kabongga o kung paano ako kinulit ng iba. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi mo ako tinulungan noon. Mukhang natarante si Riley. Lasing ka ba?
Gaano ka ba nakakainis? Mukha ba akong lasing? Medyo emotional lang ako. Ipinatong ni Maisie ang kanyang mga braso sa mga balikat ni Riley. Minsan naiingit ako sa'yo. Mayroon kang ama na palaging pinoprotektahan ka ng husto mula noong bata ka pa kaya pinalaki ka niya sa isang inosenteng babae. Hindi banggitin na walang sino man ang magdudulot sa iyo ng anumang problema ng walang dahilan. Sa totoo lang, napakasaya na maging isang walang malasakit na dalaga. At least, hindi siya makakaharap sa mga problemang kinakaharap ko. Since when have you seen my carefree side? Nagkataon lang na hindi mo nakita ang oras na pinagkakaguluhan ako ng tatay ko. Pamulong si Riley, ako dapat ang inggit sa'yo. Kailangan mong matulog kasama ang lalaki na gustong makasama ng bawat babae sa Baseburg, at mayroon ka pang 3 magagandang anak. Kung gayon bakit hindi ka maghanap ng isa at ituloy mo rin ito sa kanya? Tumawa siya. Bakit mo iniisip na ang bawat babae ay magkakaroon ng parehong swerte sa iyo pagdating sa pagtulog sa isang lalaki na hindi lamang makapidyo hiningang gwapo ngunit imposible ring tapat? Biglang nag-vibrate ang phone sa table. Sinulyapan ni Riley ang telepono ni Maisie, nakita ang caller ID na Nolan na kumikislap sa screen nito at napabuntong hininga. Kinuha ni Maisie ang telepono at sinagot ang tawag, Nolan. Narinig ni Nolan ang nakakabinging musika mula sa kabilang dulo ng tawag, at medyo madilim ang kanyang ekspresyon. Nasaan ka? Napangiti si Maisie. Nasa bar ako. Gusto mo bang sumama? Ang taong nasa kabilang dulo ng tawag ay nanatiling tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay malamig na sinabi, address. Sinabi ni Maisie kay Nolan ang address, at talagang dumating si Nolan sa bar sa loob ng 10 minuto. Parang nagtatampo ang ekspresyon ni Nolan habang nanlalabo ang mga mata. Hinihiling mo bang turuan ka ng leksyon? Ang lakas ng loob mong pumunta sa isang. Ang figurang kausap niya ay biglang yamakap sa kanya at niyakap siya bago pa siya matapos magsalita. Not to mention Riley, maging si Nolan ay nabigla sa kanyang ginawa. Ipinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at nagpakawala ng isang mahinang ngiti, "Guwapo pare, tapos na akong uminom. Pwede mo na akong iuwi ngayon." Guwapo ba? Namuo ang galit sa puso ni Nolan nang marinig niyang tinatawag siya nito. Kinurot niya ang baba niya gamit ang mga daliri niya at inangat ang ulo niya. Sino ako? Napakurap si Maisie. Nolan Goldman. Ahem, tungkol dyan, Mr. Goldman, ipaubaya ko na sa iyo si Z at mag-leave muna ako. Kinuha ni Riley ang kanyang bag at tumakas na kasing bilis ng liebre para hindi mapag-alitan. Napatingin si Nolan sa babaeng kalong-kalong, na tila lasing at matino ng sabay-sabay, at dahan-daang ibinuka ang kanyang mga labi. Anong ginagawa mo sa bar? Pinaglalaroan ni Maisie ang kanyang kurbata. Ako ay nasa masamang mood, kaya pumunta ako dito para sa ilang inumin upang mag-decompress. Kailangan mo ng ilang decompression, hindi ba? Medyo malamig ang tingin ni Nolan. Pinuhat niya ito pahiga at nagngangalit ang mga ngipin. Tutulungan kitang mag-decompress hanggat gusto mo pag-uwi natin. Pumalik sa pribadong villa na matatagpuan sa Blue Bay, binuhat siya ni Nolan sa silid at mabilis na inilapag. Mabilis niyang hinawakan ang baywang nito, idiniin sa dingding, at hinalikan. Natarante siyang niyakap ni Maisie habang ang malalakas na braso ay nakapulupot sa kanyang baywang. Akin ka lang. Sa Black Gold Group, nakasuot si Maisie ng isang itim na lantern sleeve turtleneck na damit, na may lace neckline na nakatanim na may mga accessories na perlas at royal blue silver na mga borloloy, na nagpapaganda sa kanyang hitsura. Naglalakad siya papunta sa elevator na nakayuko habang may boses na nagmula sa likuran. Miss Vanderbilt, napalingon si Maisie at nakita si Rowena na naglalakad palapit sa kanya. Pagkatapos ay binati siya nito na may bahagyang pidgil na ekspresyon. Nagkataon lang, Miss Summers. Kabanata 313. Ang makeup ni Rowena ay mukhang napakagaan at elegante ngayon, at ang kanyang damit ay mukhang Randy. Wala bang sinabi sa'yo si Nolan? Huminto si Maisie ng ilang segundo. Ano ang dapat niyang sabihin sa akin? Tumingin sa kanya si Rowena at nagpaliwanag, ako na ngayon ang assistant ni Nolan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Nolan ang tungkol dito? Tumawa si Maisie at nag-cross arms. Oh, ito ay tungkol dito. Akala ko may sasabihin kang malaking bagay. Nandito siya para ipagmalaki ang pangalawang naging katulong niya kay Nolan. Miss Vanderbilt, mangyaring huwag kaming intindihin. Kung tutusin, ito ang ayos ni Lolo. Gusto ni Lolo na matuto pa ako kay Nolan, kaya sa tingin ko hindi mo ito papansinin, tama ba? Pinanggit niya ang matanda para lang maipaliwanag kay Maisie na siya ang taong higit na pinahahalagahan ni Titus.
Hanggat nasa tabi ko pa rin si Lolo, walang paraan na humakbang ka papasok sa Goldmans. Hindi alam kung ano ang inaasahan ni Rowena mula sa kanya, nagbigay si Maisie ng isang napakatalino ng ngiti. Bakit naman ako magkakaintindihan sa inyong dalawa? Di ba katulong ka lang niya? This is just a superior subordinate relationship, kaya hindi mo na kailangang isumbong sa akin, di ba? Pinago ng katagang superior subordinate ang ekspresyon ni Rowena habang unti-unting tumigas ang kanyang ngiti. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Maisie na medyo mababaw ang ngiti. I'm quite curious actually, Miss Vanderbilt. Dahil kamag-anak ka sa De Armas, dapat kang makapagtatag ng sarili mong kumpanya sa kaunting tulong mula sa De Armas. Bakit mo ibababa ang iyong dignidad sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang jewelry studio sa Black Gold Group? Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Miss Summers, sinasabi mo bang hindi sapat ang Black Gold para sa akin? Siguradong hindi ko sinasadya iyon. Kaya lang halatang may kakayahan ka na huwag umasa kay Nolan, kaya bakit ka pa mag-abala? Medyo nanlamig ang mga mata ni Rowena, at tila nawalan siya ng pasensya na mag-show sa harap ni Maisie. Tiningnan ni Maisie ang napakarilag ngunit nagbabantang mga mata at nagtaas ng kilay. I'm sorry, pero sa tingin ko ang sagot ko ay mabibigo ka, Miss Summers. Hindi ko kailanman nais na umasa kay Nolan. Siya yung taong nagpilit na umasa ako sa kanya. Ang taong humiling sa akin na magsimula ng isang studio ng alahas sa Black Gold ay ang iyong direktang superior, Nolan. Binigyang diin ni Maisie ang katagang direct superior at pumasok sa elevator na may ngiti sa labi. Pagkasara pa lang ng pinto ng elevator ay mahigpit na kinuyam ni Rowena ang kanyang mga kamay. Sure enough, she's a slutty bitch. Sa Soul Jewelry Studio, sa loob ng kalahating buwan na wala si Maisie, gumagalaw pa rin ang studio na parang makinang nalangis sa ilalim ng pamamahala ni Kennedy. Lahat ng empleyado ay tumanggo at binati si Maisie nang makitang nakabalik na ito, at bawat isa sa kanila ay sinagot ni Maisie ng isang ngiti. Sa sandaling makita niya si Kennedy, ngumiti siya at sinabing, Uncle Kennedy. Tumayo si Kennedy at tumingin sa kanya. Sa wakas nakabalik ka na. Well, malamang na medyo mahaba ang 2 linggo para sa iyo. Tinawayan ni Kennedy ang kanyang kamay. Sa kabutihang palad, si Mr. Goldman ay nag-ayos ng ilang karagdagang mga kamay para sa studio noong ako ay abala. By the way, bumalik ka sa tamang oras. Lumabas sa promotional teaser ng bago niyang drama ang mga alahas na in-order sa amin ni Mr. Boucher para gamitin bilang props sa crew. At ang mga telepono ng aming studio ay binomba ng maraming mga tawag mula noon. Ang tugon ba ng publiko ay higit sa inaasahan. Nagningning ang mga mata ni Maisie. Hindi lang ito lumalampas sa inaasahan. Ang mga order na dumating sa nakalipas na 2 linggo ay kailangang naka-schedule. Hanggang sa susunod na taon. Magsisimula akong maubusan ng mga ideya kung ipagpaliban mo muli ang iyong pagbabalik. Ibinigay ni Kennedy sa kanya ang ilang stack ng order contract habang naglalakad siya papunta sa kanyang desk para maupo, na lahat ay mga customization appointment para sa studio. Talagang phenomenal ang impluensya ng promotional campaign ni Mr. Boucher. Sa tingin ko karamihan sa mga customer na ito ay mga tagahanga ni Mr. Boucher. Biglang tanong ni Kennedy habang nasa kalagitnaan siya ng pagpupuri. By the way, si Mr. Boucher ay talagang nagpahayag ng aming mga produkto para sa amin nang hindi kami sinisingil ng anumang bayad para doon. May malapit ka bang relasyon sa kanya? Nagulat si Maisie ng ilang segundo at saka ngumiti. Dapat kasi sa collaboration niya with Waylon and Daisy. Ang 2 bata ay nakikipag-film sa kanya, at mukhang gusto niya ang mga ito. Kabanata 314. Ang 2 Rugrats ay pinagkadalubhasaan ng mga kasanayan ng buttering up ng isang tao. Tumanggaw naman si Kennedy bigla. Kung ganoon nga, talagang ginagawa ni Mr. Boucher ang kanyang makakaya sa pagtulong sa amin na i-promote ang aming mga produkto. Bagamat nakikinabang kami sa pakikisamang ito sa kanya nang walang anumang kondisyon na binanggit muna, hindi namin siya maaaring samantalahin ng hindi nagpapahayag ng anumang pagpapahalaga. Oo, naiintindihan ko iyon. Naka-cross arms ang ngiti ni Maisie. Titingnan ko kung maari kong i-treat si Mr. Boucher sa isang pagkain o kung anuman kapag libre ako balang araw sa hinaharap. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang maglakas loob na mag-isip tungkol sa pagbili ng pagkain ni Mr. Boucher, ngunit hindi niya maaaring samantalahin si Mr. Boucher nang hindi gumagawa ng anuman sa pagbabalik. Nang magsalita tungkol sa pagbabalik ng mga pabor, pumasok din sa isip niya si Francisco mula sa training camp.
Nakapanlulumong aminin ito, ngunit paano ako nagkaroon ng utang na loob sa parehong mga tagapagmana ng Boucher? Noong tanghali, lumabas na ang lahat para mananghalian, at si Maisie lang ang nagdidisenyo pa rin ng ilang artwork ng alahas sa kanyang opisina. Ang mga paminsan-minsang distractions ay naging dahilan upang mawala sa kanya ang lahat ng kanyang ideya at inspirasyon sa isang iglap. Nilukot niya ang papel para maging bola at itinapon sa basurahan. Marami ng mga bowl ang papel na nakatambak sa basurahan. Tinapa niya ang kanyang mga templo. Kalahating buwan pa lang akong nakapunta sa training camp, at hindi ko pa naiintindihan ang alinman sa mga bahagi ng aking sarili bago ako umalis mula nang bumalik ako rito. Natrap si Maisie sa ulirat hanggang sa mag-pop up ang notification sa Facebook sa screen ng kanyang cellphone. Si Jay ay nagpadala sa iyo ng isang friend request. Tinapik ni Maisie ang notification at binasa ang kahilingan. Ang profile ng taong ito ay nagpapakita ng aura ng isang kakaibang matandang lalaki na nagsisimula palang makapasok sa Facebook at Messenger. Ito ba ay account ng spammer? Agad namang tinanggihan ni Maisie ang kahilingan. Hindi nagtagal, may lumabas na text message na galing kay Nolan sa screen ng phone niya. Tinatanggihan mo ako, kumaibat ang mga labi ni Maisie. Sa kanya ang Facebook account na iyon mula ngayon. Kung iisipin, hindi ba kakaibang matanda si Nolan? Gayunpaman, may tumawag na sa kanya bago siya makahanap ng oras para tumugon sa kanyang mensahe. Natigilan siya, muntik nang mabitawan ang cellphone, saka kinalma ang sarili at sinagot ang tawag. Kamusta? Malalim na boses ng isang lalaki ang nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Bakit mo tinanggihan ang friend request ko? Nagngangalit siya ng ngipin. Nag-misclick ako. Ibalik ang isa. Ang tono ay ginawa itong parang obligasyon. Idinagdag ni Maisie si Nolan sa Facebook. Makikita na siya ay isang abalang tao na hindi madalas mag-login sa kanyang Facebook, hindi katakataka na ngayon pa lang siya masisira. Idinagdag ni Nolan, hinihintay kita sa aking opisina. Natigilan si Maisie. Tumating siya sa administrative office, kumatok muna sa pinto, binuksan ang pinto, at pagkatapos ay pumasok sa opisina pagkatapos makakuha ng pahintulot ni Nolan. Laking gulat niya nang makita niya ang napakasarap na pagkain at masasarap na pagkain sa mesa. Ibinaba ni Nolan ang mga dokumento, inalis ang kanyang mahahabang binti, dahan-daang tumayo mula sa kanyang upuan sa opisina, at naglakad patungo sa kanya. Hindi ka pa kumakain di ba? Gusto mo bang samahan ako sa tanghalian? Hinawakan ni Nolan si Maisie sa kanyang kamay nang hindi na siya hinintay na sumagot at dinala siya sa sopa. Umupo ng tuwid si Maisie sa tabi niya at inalala ang umuusok na eksenang naganap kagabi. Ang kanyang ulo ay umipintig, at siya ay nasa bingit ng pagpapalabas ng singaw mula sa lahat ng mga orifice. Nasulyapan ni Nolan ang kanyang awkward na hitsura at hindi niya maiwasang asarin. Anong mali? May pagmamahal na ikaw. Nawala ba para sa akin pagkatapos lamang ng isang gabi? Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita? Nagngangalit ang mga ngipin ni Maisie. Lagi itong malazwa sa tuwing nagsisimula siyang magsalita, at tiyak na mas gumaganda siya kapag pipi siya. Tinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata habang kumikibot ang mga sulok ng kanyang labi, kung gayon, bakit hindi natin balikan ang alaala at sigla mula kagabi? Nang makita niyang papalapit siya ay natarante si Maisie at itinulak siya palayo. Don, talaga, napagtanto ni Nolan na tila na-addict na siya sa bullying sa kanya. Hindi niya mapigilan sa tuwing kasama niya ito. Bigla niyang kinagat ang balingkinitang leeg nito, na nagpamanhid mula ulo hanggang paa at nawala ng lakas para itulak siya palayo. Ang titig ni Nolan ay mukhang kaakit-akit, at ang kanyang mga salita ay tila napakalandi. Sobrang enthusiastic mo kagabi, nakalimutan mo na ba yon? Kinurot ni Nolan ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri at tinitigan ang kanyang basang mga mata. Namumula ang pisngi niya, at hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding pananibik na, bunlayan, siya ngayon. Nanginginig si Maisie mula ulo hanggang paa habang tinutulak ang katawan nito palayo sa kanya. Nolan, magseryoso ka. Kabanata 315. Tinitigan siya ni Nolan gamit ang magiliw nitong titig, na nakadama ng kasiyahan sa kaibuturan. Sinanay, mong mabuti ang aking munting ligaw na pusa. Hinailan niya ang mga daliri nito palapit sa kanya at hinalikan iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pahiwatig ng mapanganib na pagnanasa. Pupunta ka pa rin ba sa isang bar sa hinaharap? Ha, hindi na ako pupunta sa isa. Talaga, inalis ni Maisie ang kamay nito sa kanya at nagpakawala ng galit na tawa. Oo, pwede na ba tayong kumain? May kumatok sa pinto, bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan,
at tila malamig at walang pakialam ang kanyang boses. Pasok ka. Pumasok si Rowena na may dalang mga dokumento at may sasabihin sana, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagkasuklam nang makita niya si Maisie na nakaupo sa tabi ni Nolan na may hawak na mesa na puno ng masarap na tanghalian. Mayroon bang humihingi ng atensyon ko? Napakalamig pa rin ang ugali ni Nolan sa kanya. Tinigil ni Rowena ang hinanakit sa puso at pilit ng umiti. Narito ako para ipaalam sa iyo na magsisimula na ang project meeting sa Glimong Mountain Inc. Sige. Napalingon si Nolan kay Maisie. Jake, gusto mo bang samahan kita sa meeting? Nagulat si Maisie. Ano, malapit nang lumabas ang apoy sa ilalim ng mga mata ni Rowena. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, Nolan, bagamat nagtatrabaho si Miss Vanderbilt sa ilalim ng Black Gold, hindi siya empleyado ng Black Gold. Hindi ba medyo hindi nararapat para sa kanya na samahan ka sa pagpupulong? Hindi ito nararapat. Itinaas ni Nolan ang kamay at hinaplos ang ulo ni Maisie na parang nag-aayos ng pusa. Gustong-gusto ni Z ang ideya na manatiling malapit sa akin kamakailan at hindi siya mahiwalay sa akin, kaya hahayaan ko siyang dumalo sa mga pagpupulong kasama ko upang sanayin ang kanyang nerbiyos. Sasabihin din ito sa lahat ng tao sa kumpanya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan upang hindi siya mabuli sa hinaharap. Natigilan si Maisie. Ikaw ang clingy sa ating dalawa. Nang makita ang galit na hitsura ni Maisie, tinukso siya ni Nolan sa kanyang magiliw na tingin, hindi pinapansin ang tagalabas na nakatayo sa opisina. Halos basagin ng malandi at mapagmahal na tagpong ito ang patong ng yelo na namuo sa malamig na mga mata ni Rowena. Ang lahat ng ito ay dapat na akin. Ang balita na isinama ni Nolan si Maisie sa pulong ay kumalat sa buong kumpanya sa isang iglap. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga executive ng kumpanya ay nakita ito ng kanilang sariling mga mata at narinig ito ng kanilang sariling mga tenga nang ipahayag ni Mr. Goldman sa lahat ng naruroon sa buong conference room na si Maisie, ang may-ari ng Soul Jewelry Studio, ay isang miyembro ng kanyang pamilya, at ang kanyang mapapangasawa. Bagamat narinig na nila ito noon pa man, hindi pa ito nagdulot ng ganoong kalaking kaguluhan. I guess it's because of the female secretary who replaced Mr. Goldman's previous secretary. Kaya naman nag-aalala si Miss Vanderbilt at sinusundan niya si Mr. Goldman, di ba? Hindi iyon ang narinig ko. Narinig ko na si Mr. Goldman ang taong humiling kay Miss Vanderbilt na samahan siya sa pagpupulong. I also think na si Nolan ang nagkusa. Miss Zora mukhang isang medyo walang malasakit na tao. Mukhang hindi siya isang taong magkukusa. Sobrang inggit ako kay Miss Zora. Siya na ngayon ang paborito ni Mr. Goldman. Sino pa sa tingin mo ang maaaring tumanggap ng katulad na pagtrato ni Miss Zora kay Mr. Goldman? Natigil kaagad ang usapan nang lumitaw si Rowena. Alam ng lahat na pansamantalang pinapalitan ni Rowena si Quincy bilang personal assistant ni Nolan. Akala nila hindi siya isang tao. O maging trifledsa, kaya natapos ang talakayan, at lahat ay disbanded. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Rowena. Hindi ako. Papayag na kumilos si Maisie ng kampante ng matagal. Yung bastard. Hinampis ni Titus ang dyaryo sa mesa. Nakita ni Rowena na labis na nataranta ang matanda matapos basahin ang balita. Bagamat may bakas ng pagmamalaki sa ilalim ng kanyang mga mata, ipinakita niya ang pagpayag na igalang ang pinili ni Nolan. Lolo, talagang pinapahalagahan ni Nolan si Miss Vanderbilt na walang iba. Talagang nagmamalasakit siya kay Miss Vanderbilt, tama ba? Kahit na ako ang taong nasisiyahan ka, hindi pa rin nararapat na hiwalayan ko sila ng pilit. Siya'y nag-aalala. Galit na galit si Titus. Maaari niyang pakialaman ang sinuman sa mundo, ngunit pinili niyang alagaan ang babaeng kamag-anak ng anak ng bitch na si Hernandez de Arma. Ang babaeng iyon ay nakatakdang magdala ng mga sakuna ng Goldmans. Kabanata 316. Kung ito ang nakaraan, malamang na walang kwentang hari si Nolan. At ang walang kwentang anak niyang iyon, ang mag-ama. Nagtulungan pa silang magrebelde. Payo ni Rowena sa mahinang boses, huwag kang magalit, lolo. Sa tingin ko, si Miss Vanderbilt ang problema sa halip na si Nolan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Titus, gumisi si Rowena. Lolo, kung sasabihin ko sa iyo, sasabihin ni Nolan na nagrereklamo ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Sabihin mo lang kung ano talaga. Ipinakita ni Titus na susuportahan siya. Kaya naman dahan-daang sinabi ni Rowena, Miss patuloy na iniistorbo ni Vanderbilt si Nolan at nais niyang dalhin siya sa pulong. At ang kanyang saloobin sa akin ay kakilakilabot. Baka iniisip niya na threat ako sa kanya.
Tina-target niya ako sa kampo ng walang dahilan. Sa araw ng kanyang pagtatasa, biglang sumama sa akin si Nolan sa kampo. Sa palagay ko marahil ay may sinabi siya sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagtiwala sa akin. Sinisikap niyang ipinta si Maisie bilang manggugulo, at kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging walang ingat si Nolan na labanan siya. Nagdilim ang ekspresyon ni Titus nang marinig iyon. Alam niyang hindi naman ganoon kalala ang apo niya. Parang hindi na dapat payagan ang babaeng iyon. Narinig ni Waylon na nakatayo sa labas ng study, ang usapan. Humigpit ang maliit niyang kamao, at lumayo siya. #Mr. Goldman nagpapalayaw sa kanyang asawa #. Nagtagal si Maisie sa pag-scroll sa Twitter at nakita niyang trending, iyon. Natigilan siya. When she clicked in, it was all about them showing off their love at the office the other day. #Woody, pinagseselosan ako ng asawa ng hunky CEO. #Orangef, sa tuwing si Mr. Goldman, na lumalabas lamang sa mga balitang pinansyal, ay lalabas sa Twitter, palaging bago ang pagselusan ng mga single. #Daydreamer, iba lang ang paraan ng mayayaman sa pagpapalayaw sa kanilang mga asawa. Ibinaba ni Maisie ang kanyang telepono sa mesa. Malalaman sana ng buong Slakova na siya ang fiancé ni Nolan. Hahayaan ba nila siya? Ipagpatuloy ang pagtatrabaho doon. May kumatok sa pinto. Tumangala siya. Pasok ka. Pumasok si Kennedy, na sinundan ng malapitan ni Cherry. Maisie, dahan-daang tumayo si Maisie. Ikaw, buong pagmamalaking pumasok si Cherry at sinabing, nagpapahinga ako, at may dadalhin ako sa iyo si Raven. Sinabi niya na baka iniwan mo ako. Nawala ang ngiti ni Maisie nang makitang binigay ni Cherry ang isang bag. Pagbukas niya ng bag, may jade ring sa loob na naiwan niya sa camp. Tumangala siya. Kamusta si Rai? Napakamot sa ulo si Cherry at ngumiti. Hindi masama. Hindi ko alam kung bakit, pero mas masipag siya ngayon. Bumaba si Maisie at ngumiti, ngunit may naalala siya, at lumungkot ang mukha niya. Oo nga pala, pagpapatiwakal ba talaga ang pagkamatay ni Winona? Bakit mo natanong? Ang mga pilikmata ni Maisie ay kumikislap, hindi ko akalain na tatapusin niya ang sarili niyang buhay. Bumaba ang tingin ni Cherry at nag-isip. Nang hinikayat kami ni Mr. Goldman na imbestigahan ito, naisip ko na may mali. Nang makulong si Winona, nakuha namin ang lahat ng mayroon siya, at walang kutsilyo sa silid ng interogasyon. Nagtanong si Maisie, may nahanap ka ba mula sa imbestigasyon? Kabanata 317, umiling si Cherry. Hindi, sabi ng mga taong nakakita kay Winona, ayos lang daw siya. Walang nakakaalam kung paano niya nahawakan ang kutsilyo. Wala bang nagbabantay? Hindi. May sagot si Maisie kaya napaisip siya ng malalim. Maaaring may pumasok sa interrogation room para makita siyang walang bantay. Nang makitang nag-aalala pa rin siya kay Winona, ngumiti si Cherry at sinabing, sige, Maisie, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Titingnan natin. Pagkaalis ni Cherry, sumandal si Maisie sa kanyang upuan at kinuha ang durog na jade ring. Kahit na inaakala niyang na-violate, ito ni Rowena, ito ay regalo na nakuha ni Nolan para sa kanya, kaya nagpa siya siyang ibalik ito. Kinagabihan, pumunta si Maisie sa underground na garahe. Nang makarating siya sa tapat ng sasakyan ay may biglang lumapit sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay ngunit agad na napahawak sa kanyang bewang sa ibabaw ng sasakyan. Ngumiti ang lalaki. Sinusubukan mo akong tambangan. Nakahinga si Maisie nang makitang si Nolan iyon. Ikaw ang nagtangkang tambangan. Ibinaba ni Nolan ang ulo para halikan siya sa labi, nakangiti ang mga mata. Anong spell ang ginawa mo sa akin? Isang araw pa lang simula noong huli kitang nakita, miss na kita. Nakita niyang nag-trending sila ni Maisie, at buong araw siyang excited. Sa wakas ay nagpakita, na siya kasama si Z. Trending list na ipinagmamalaki bilang fiancés. Bahagya siyang tinulak ni Maisie palayo. Tumigil ka sa paglalaro, baka may makakita sa atin. Walang tao dito. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Nahulog ang mga mata niya sa jade ring sa daliri niya, at medyo nagulat siya. Hindi ba? Hindi niya inaasahan na ibabalik niya ang sirang singsing. Kahit na iba ang hitsura nito sa kung paano ito noong una niyang binili ito, napakaganda nitong naibalik na walang mga palatandaan na nagawa na. Proud siya sa kanya. Inilayo ni Maisie ang mukha at nagkunwaring inis. Kahit na hindi ko nagustuhan na may nagsuot noon, nakuha mo ito sa auction para sa akin, kaya kailangan kong isuot ito. Nanlambot ang mga mata ni Nolan, at tinaas niya ang baba niya gamit ang kanyang daliri.
Bibigyan kita ng mas maganda sa susunod, isa na ikaw lang ang magsusuot. Napangiti si Maisie at itinulak ang kamay niya nang may maalala siya. Itinaas niya ang kanyang mga kilay at sinabing, hindi ka ba natatakot na ang lolo mo ay malungkot na makita tayong sumabog ng ganoon? Hindi siya matanggap ni Titus dahil kamag-anak niya ang De Armas, at inayos pa niya si Rowena na nasa tabi niya. Si Maisie ay hindi empleyado ng Black Gold, ngunit isinama siya ni Nolan sa pulong. Kung kilala niya ng husto si Titus, malamang na nagngangalit ito. Tumawa si Nolan. Nag-aalala ka tungkol dito. Inilayo ni Maisie ang mukha. Mayroon akong sapat na mga problema, at hindi ko na kailangan pa. Kinalit nila si Titus noong isang araw nang makipagtalo sila sa kanya. Napangisi si Nolan, pinasadahan ng kamay ang gilid ng kanyang mga mata. Ang Z na kilala ko ay hindi kailanman hinahayaan ang mga problema na dumating sa kanya. Sa Goldman Mansion, sa hapagkainan, napabuntong hininga si Titus dahil nakita niyang hindi kumakain ang tatlong bata. Nakalimutan mo kung paano kumain kapag wala ang lolo at tatay mo. Nagboluntaryo si Rowena na kumuha ng sopas para sa kanila. Ano ang pakiramdam na mayroon ka? Sabihin mo, kukunin ko para sayo. Gayunpaman, nang dalhin ni Rowena ang mangkok kay Daisy, natapon ito ng huli, at nasunog ng mainit na sabaw ang kamay ni Rowena. Nagulat si Mr. Cheshire. Bumagsak ang mukha ni Titus. Ang tatlong bata na ito ay sobrang tagal na pinapahalagahan. Galit niyang sinabi kay Daisy, humihingi ng tawad kay Tita Rowena. Kabanata 318. Namumula ang mga mata ni Daisy, at hindi siya umimik. Niyakap siya ni Colton para aliwin at tinitigan si Titus. Ayaw namin ng pagkain mula sa babaeng ito. Para sa kanila, ang sinumang gustong ilayo ang kanilang ama sa kanilang ina ay magiging masamang babae. Kahit na dismayado si Rowena, mukha pa rin siyang mabait. Ayos lang, lolo, huwag mong sisihin ang mga bata. Makukuha ng batang babaeng ito ang nararapat sa kanya balang araw. Galit na hinampis ni Titus ang mesa, natakot ang lahat sa kanyang galit. Hindi ako ang lolo mo o tatay mo. Kung layaw ka nila noon, babaguhin ko ang masamang ugali mo. Humingi ng tawad kay Tito Rowena. Halatang gulat na gulat sina Colton at Daisy sa kanyang galit, ngunit matigas pa rin sila at ayaw humingi ng tawad. Galit na tumingin si Waylon kay Titus. Hindi natin kailangang humingi ng tawad sa kanya. Muntik nang atakihin sa puso si Cheshire nang marinig iyon. Paano makakausap ng batang ito si Titus? Nagulat si Titus. Ang batang ito ay lubhang masungit, ngunit kailangan niyang supilan ang mga batang ito. Kung hindi ka humingi ng tawad, walang pagkain para sa iyo. Hindi tayo kakain kung ganoon. Umalis si Waylon sa hapagkainan, at sumunod sina Daisy at Colton sa kanilang kapatid. Nang makita kung gaano kagalit si Titus, maingat na sinabi ni Mr. Cheshire, ang tatlong bata. Ang sama ng loob nila ay bunga ng layaw ng kanilang mga magulang. Makikipagkompromiso sila kapag nagutom sila. Napuno ng galit ang mga mata ni Rowena. Kapag naging Mrs. Goldman siya, aalagaan niyang mabuti ang tatlong bastos na ito. Gabi na, nahirapan si Titus na makatulog. Nagalit sa kanya ang tatlong maliliit na apo sa tuhod. Lahat sila ay may masamang ugali, eksakto tulad ng batang si Nolan. Ayaw man niyang layawin ang mga ito, dahil sa bad temper nilang tatlo, malamang ay hindi sila kakain buong magdamag. Pumangon siya sa kama para tingnan ang mga ito. Pagpasok pa lang niya sa sala ay nakita niyang bukas ang ilaw sa kusina. Nagalit siya at inisip kung si Mr. Cheshire ay nagluluto ng hapunan para sa kanilang tatlo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba nang siya ay dumaan. Si Daisy at Colton ay naglalaro sa hapagkainan habang si Waylon ay nakatayo sa isang stool para ipaghanda sila ng hapunan. Natigilan si Titus nang makita iyon. Marunong na silang magluto sa murang edad. Nang makita nila si Titus, tumigil sa paglalaro sina Colton at Daisy. Tumaas ang kilay ni Titus at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Napaangat ang ulo ni Colton at masayang sinabi, syempre, naghahanda ng hapunan. Sinabi ni Titus sa seryosong tono, naghahanda ng hapunan. Paano ka makakapagluto sa murang edad? Sino nagturo sa'yo niyan? Masyadong mapanganib iyon. Paanong hinayaan ng batang si Nolan na magluto ang mga bata? Hindi big deal ang pagluluto. Nalaman iyon ng kapatid namin noong 4.5 kami. Ipinagmamalaki ni Daisy dahil si Waylon lamang ang nakapag-aral ng pagluluto. Hindi lang nakuha ng 2 pa. Maging ang kanilang ina ay nagsabi na siya ay isang henyo sa pagluluto. Pinatay ni Waylon ang apoy.
Pamilyar sa kanya ang lahat ng kagamitan sa kusina. Inilabas niya ang spaghetti, at nang maamoy ito ni Colton at Daisy, nagsimulang tumunog ang kanilang mga tiyan. Gusto nilang kumain ng palihim ngunit nahuli sila ng kanilang lolo sa tuhod. Tiningnan ni Titus ang spaghetti na luto ng maayos, at nagulat siya sa mukha. Tiningnan niyang mabuti si Waylon. Iba ang batang ito kina Colton at Daisy. Siya ay may mas kalmado na pag-iisip kaysa sa mga nasa kanyang edad, at ang kabangisan sa kanyang mga mata kapag siya ay nagagalit ay higit na katulad ng kanyang lolo sa tuhod kaysa kay Nolan. Kabanata 319. Lumaki si Waylon bilang isang hindi pangkaraniwang tao. Lumutang sa butas ng ilong niya ang amoy ng spaghetti at nagutom ang matandang iyon. Napansin iyon ni Daisy at dinala ang kanyang plato. Sa matubig at inosenteng mga mata, sinabi niya, "Lolo, gusto mo ba?" Tumigil si Titus. Kinagabihan ay sinigawan niya ang batang ito, ngunit ngayon ay handa na itong ibahagi ang kanyang pagkain. Kinailangan pa ring itago ni Titus ang kanyang pagmamataas, kaya tumahimik siya, tumalikod, at sinabing, "Huwag mong isipin na patatawarin kita dahil lang sa ginawa mo ito." Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at binawi ang kanyang plato, "Bigo. Alam namin na hindi mo kami mahal." Nanlaki ang mata ng matanda. "Sinong may sabing hindi kita mahal? May natira pa sa kaldero kung gusto mo. Kung hindi, ayos lang." Pinutol siya ni Waylon. Natigilan si Titus. Masyado na ba siyang tumanda? Paano nagagawa nitong tatlong bata ang kanyang banggas? Kalimutan mo na, walang kwenta ang pakikipagtalo sa mga bata. Kumuha ng plato si Titus para sa sarili. Gusto niyang subukan ang luto ni Waylon. Bihira lang siyang makitang kumakain ng maayos kasama ang mga bata. Pagkatapos niyang kumagat ay hindi na siya nagsalita. Ngumiti si Daisy, kumikinang ang mga mata. "Hindi ba masarap ang spaghetti na ginawa ng kapatid ko?" Sinong nagturo sa'yo magluto?" "Hindi ito masama, Mommy." Ang sagot ni Waylon ay nagpanginig sa kamay ni Titus. Bigla na lang hindi gaanong amoy ang spaghetti. Yung babaeng nagturo sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at sinabing may galit na tono, "Paano kanya hahayaang gawin ito sa iyong edad?" Kumbaga hindi sapat ang pagiging masama niya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, hinayaan ka pa niyang maglaro ng ganito. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa kanya na alagaan kaming tatlo. Hindi mo masasabi kung ano ang gusto mo. Nagpout si Daisy. "Mag-isa kaming ipinanganak ni Mommy sa ibang bansa at kailangan niyang kumita ng pera para maalagan kami. Paano natin siya pakikitunguhan ng mabuti kung wala tayong gagawing kapalit?" Isinilang kanya mag-isa sa ibang bansa. Nagulat si Titus. Hindi niya alam ang nakaraan ni Maisie at ng tatlong bata. Tumanggaw si Colton. "Oo, walang nag-aalaga sa kanya noong buntis siya sa amin. Marami siyang pinagdaanan mag-isa." Dagdag pa ni Daisy, "Walang pwedeng pumalit sa pwesto ni Mommy sa puso natin." Nauna si Mommy, tapos si Daddy. Natahimik si Titus. Inilapag niya ang mga kubyertos at bumalik sa kanyang silid. Ang tatlong anak ay nagkaroon ng matibay na ugnayan sa kanilang ina, at dahil sila ay nasa tabi niya mula noong sila ay mga sanggol, sila ay nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanilang kapanganakan na ina, si Maisie. Sayang naman ang babaeng ito sa De Armas. Hindi niya hahayaang maging sangla ng De Armas ang kanyang apo. Nagkatinginan ang tatlong nakaupong Rugrat. Ang kanilang lolo sa tuhod ay halatang nawala ng interes na makinig. Parang hindi siya matitinag kahit sabihin pa nila sa kanya ang nakaraan niya. Kinabukasan, inakay ni Mr. Cheshire sina Waylon at Daisy papunta sa main door. Kumaway ang dalawa kay Waylon nang makarating sila sa sasakyan. "Alis na kami, Waylon." Kumaway pabalik si Waylon. Natapos na niya ang pagsasapelikula ng kanyang mga bahagi sa produksyon, kaya maaari siyang manatili sa bahay sa panahong ito. Nang tumalikod si Waylon para pumasok sa bahay ay nabangga niya si Rowena na naglalakad palabas. Kahit na walang pagmamahal si Rowena sa tatlo, hindi siya nang ahas na magsimula ng kahit ano sa kanila dahil nariyan si Titus. Mga bata pa lang sila, kaya naman niya. Kabanata 320. Ngumiti ito at sinubukang lumapit sa kanya. "Waylon, hindi ka ba sumama sa kapatid mo ngayon?" Si Waylon ay malamig na tumingin sa kanya, at nang lumagpas siya sa kanya, sinabi niya sa isang naiinis na tono, "Huwag ka nang sumubok. Kahit nasubukan mong ilagay ang mga ideya sa ulo ng lolo, hindi mo papalitan si Mommy." Natigilan si Rowena sa kinatatayuan. Pinagmasdan niya ang maliit na bata na naglalakad sa itaas at medyo nabigla. Isinasantabi ang kabangisan ng maliit na 5 taong gulang na ito sa kanyang mga mata. Paano niya malalaman na naglalagay ito ng mga ideya sa ulo ni Titus?
Ang mga kamay niya na nasa tagiliran niya ay nakakuyom. Galing nga sila sa sinapupunan ng babaeng iyon mahirap, katulad niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang numero. Diba sabi mo ilalabas mo ako sa underground freeway? Sinabi ko sa iyo ang lahat. Kailan mo gagawin ang ipinangako mo? Alam agad ni Rowena na galing kay Willow ang text. Oo, nakalimutan niya na si Willow ay isang kutsilyo na magagamit niya. Matapos makatakas si Willow sa tulong ng ilang kliyent, naglakad siya kasama nila patungo sa isang kotse na nakaparada sa South Street. Bumaba ang bintana, nakasuot pa rin ng maskara si Rowena na nasa sasakyan. Inilabas na kita, ngayon na ang oras para gantihan ako. Nakita ni Willow na may mga panlilin lang ang babaeng ito, kaya ngumiti siya at sinabing, paano kita haharapin? Mahinahong sinabi ni Rowena, Lady Wolfsbane. Sige, kung kailangan mo ako, Lady Wolfsbane, pupunta ako doon. Tumawa si Rowena, ayos lang. Ang kailangan mo lang gawin ay paalisan si Maisie. Hindi man niya sabihin iyon, ang tanging gustong gawin ni Willow ay ang makaganti kay Maisie. Gayunpaman, naghinala siya. Anong laban mo sa kanya? Masaya siya na may iba na napupuot kay Maisie. Laging mabuti ang magkaroon ng tulong, ngunit hindi niya basta-basta mapagkakatiwalaan ang babaeng ito. Tinitigan siya ni Rowena. May kinuha siya sa akin na hindi sa kanya. Siya, dapat mawala. Nang marinig na totoo ang galit ng babaeng ito kay Maisie, natuwa si Willow. Kaaway ng kalaban ko ay kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, makikita ng babaeng iyon ang kanyang pagbagsak. Umupo sina Maisie at Kennedy sa private room sa restaurant na nabook nila. Matapos maghintay ng mahigit 10 minuto, tumingin si Kennedy sa kanyang relo at sinabing, 9:30 na. May naisip kaya si Mr. Boucher? Siguro, naintindihan naman ni Maisie. Natutuwa siya na pumayag itong makipagkita noong una. Siya ay isang malaking pangalan sa mundo ng entertainment na may maraming mga pelikula at mga sponsorship na mapupuntahan. Hindi niya nais na kunin ang alinman sa kanyang nakaraang oras kung hindi ito magpasalamat sa kanya. Ang iyong Royal Highness, tumulaga sa kanya ang boses ng sanggol na nagmumula sa labas ng pinto. Tumakbo si Daisy kay Maisie sa kanyang maiikling maliliit na binti at niyakap siya. Namiss kita ng sobra. Tumawa si Maisie, yumuko, hinimas ang ulo, at hinalikan sa noo. Puno ng saya ang mukha niya. Namiss ka rin ni Mommy. Mula nang magbalik sila, mas kaunting oras ang ginugol niya sa kanyang mga anak at nakonsensya tungkol dito. Nagpout si Daisy at mukhang malungkot. Mommy, ayaw na naming manatili sa lolo. Gusto niyang pakasalan si Daddy sa babaeng iyon at sinigawan kami. Sinabi pa ni Waylon na naglalagay siya ng mga ideya sa ulo ng lolo para palitan ka. Tumigil si Maisie, at nagdilim ang kanyang ekspresyon.